Capricorn, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo in terms of finances. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Pwede nyo po panoorin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe. Okay, tignan natin Capricorn, your energy in terms of your money. We have Two of Swords, nagdadalawang isip kayo dito. Ano ba? Pagdating ba to sa trabaho, pagdating sa negosyo, meron kayong decision kasi. Parang nagdadalawang isip kayo kung ano ba yung pipiliin nyo. Tignan natin. We have Five of Pentacles, nahihirapan kayo. May struggle kayo ngayon. Nag-struggle yung iba sa inyo pagdating sa pera. Meron na ba kayong sariling pamilya? Capricorn, tas nagsusustento pa kayo sa family ninyo. Kaya nahihirapan yung iba sa inyo. Kaya parang naghahanap ka dito ng another source of income para matustusan mo sila parehas. Yun yung nakikita ko dito. So, pwedeng meron kang need i-let go. No, or i-cut mo yung binibigay mo kunwari sa family mo. Kasi pwedeng naapektuhan din yung budget ninyo as a family. Yung family ba na binuo mo. Baka isa rin yan sa pinag-aawayan nyo. Tignan natin past issues na nakaka-apekto pa rin sa kaperahan mo. We have Gemini. Okay, meron ditong tao, no, na pwedeng nakakahadlang sa iyong kaperahan. So, Gemini yung kanyang sign. We have Union. Okay, mukhang pinag-aawayan yung nga to ng family, ng asawa mo for some of you. Yan. Parang pumayag siya, pero may limit pala. Yun. Parang pumayag siya na magbigay ka kunwari sa family mo. Pwedeng pinag-usapan nyo naman yan eh. Kaya lang, pwede kasi iba na yung sitwasyon ngayon. Pwedeng nahihirapan ka na at nahihirapan na din yung pamilya mo na mag-sustain ng dalawang pamilya. Kaya ayan po oh. Parang yun nga. Or di ka na pinapayagan ng asawa mo na mag-work. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nagkaroon na kayo ng anak. Yung iba sa inyo, kambal pa yung anak nyo. Kaya, or dalawa na yung anak nyo. Pwedeng di naman sila kambal, pero dalawa na yung anak nyo. Kaya, so yun, parang yun yung struggle mo, no? Still nakaka-apekto pa rin yan sa inyong kaperahan. So, tignan natin, okay. Present issues mo naman. Ano naman yung present issues mo? Or baka present issues nyo pa rin to kasi baka pinag-aawayan nyo pa rin yan ng asawa mo. We have the Star. Mukhang meron dito, hindi na kayo nagkasundo. We have Queen of Wands. Or pwedeng ito ay mother mo. Or kung sino man yung sinusustentuhan mo dati, na pwedeng kinat mo talaga yan. So, pwedeng nagtatampo na po yan sa'yo. Parang hindi ka na kinakausap, hindi ka na kinikibo. Kayo yung iba sa inyo, pwedeng ngayon, ayan, naiisip nyo na magbigay ka kaya ulit. Or magtrabaho ka kaya. Maghanap kaya ako ng trabaho para mabigyan ko sila. Pero ang isa-sacrifice mo dyan is yung time mo with your family, with your anak. So, pag-isipan nyo din, worth it ba? Ma-appreciate kaya nung tao na to na nagtatampo sa'yo if susustentuhan mo siya ulit. How's family situation in terms of money? 10 of Pentacles. 9 of Pentacles. Meron maluluho. Maluluho yung mga kasama mo sa bahay. Capricorn, yun yung totoo na pinapakita dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag-isipan nyo talaga kung worth it ba yung binibigay ninyo, yung sustento ninyo, or kung magsusustento ulit kayo. Kasi nakikita ko naman dito, kaya namang tumayo sa mga paanong mga tao na tinutulungan mo. Yan, family members mo. Baka nga meron dyan may pension pa eh. Or malakas pa, pero di ba umaasa na sa'yo. Kaya kung meron po kayong pamilya talaga na binuo, yung pamilyang binuo po ninyo yung unahin ninyo. Wala pong masama doon. At hindi yun pagiging selfish. Siguro kung tumulong ka man dito, ayan. Siguro isang ano lang, kunwari, kuryente lang nila yung sinasagot mo. Ganon. Malaking ginhawa na yun sa kanila. Ganon lang yung gawin mo. Huwag mong sagutin lahat ng budget nila sa buong buwan. At buwan-buwan. Tignan natin pagdating sa friends. Sa friends naman, we have 7 of Pentacles. Meron kang kaibigan dito na mahilig mangutang. At mukhang mahilig mangutang sa'yo na hindi na nagbayad. Baka akala ay mapera ka talaga. No? Akala ay pinupulot mo lang yung pera mo, Capricorn. Check natin.
Pagdating naman po sa love life. Ayan. Nakikita ko naman dito, masipag naman yung asawa mo, yung karelasyon mo. Yun nga lang kasi, pwedeng ang pinag-aaway. Mahal nyo din talaga yung isa't isa, ano. Ang pinag-aaway nyo lang dito is pera, yung pagtulong. Ayan, pwedeng baliktad, no? Baka siya yung tumutulong sa family niya na hindi niya sinasabi sa'yo. Tignan natin. So, pwedeng yan yung mga pinag-aawayan ninyo. Tsaka nakikita ko dito, meron dito, pwedeng person mo to, no? Ano siya, goal-oriented siya. Kaya din siguro gusto niya masinop yung kanyang kinikita. Sa career naman, spirit guide, kamusta po? Sa career, we have the Empress. Okay, marami po sa inyo dito, magtatagal pa po kayo sa inyong trabaho. Yan, Capricorn. Ten of Wands. Yan. Kahit nakaka-stress, ayan, ano naman, okay naman kayo sa inyong trabaho. Nakaka-stress lang talaga. Wala namang trabaho kasi na madali. Pero ayun nga, magtatagal pa rin kayo. Makapagtiis po kayo dito pagdating sa inyong work. Check natin. Yung iba naman, pwede po na stay-at-home mom pa rin kayo hanggang ngayon. Ayan po. Kaya nga meron dito may kagustuhan or nagdadalawang isip kung siya ba ay magtatrabaho, maghahanap ng trabaho or magstay lang sa bahay. Check po natin, negosyo. Kung may negosyo kayo, the Hermit. Four of Swords. Eight of Wands. Maganda naman yung negosyo ninyo. Marami kayong mga makaka-deal dito na madaling kausap. Nakikita ko din tuloy-tuloy lang ng tuloy-tuloy at mabilis naman po yung flow pag-ikot ng pera sa inyong negosyo. Kaya yun lang, wag ninyo masyadong pabayaan ang inyong negosyo. Focus po kayo. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa natin for Capricorn. You are never lost but only forging a new path to new worlds. Ayan, so para dito sa mga stay-at-home mom, stay-at-home dad natin, ano ba, na huminto sa pagtatrabaho para makapag-focus kayo sa inyong family, alagaan sila, okay? Hindi daw po kayo nawawala, okay? Parang wag nyo masyadong maliitin yung inyong sarili. Okay, need nyo muna to talaga na, yun, kung kayo ay nagpamilya, yun, need nyo muna talagang alagaan yung pamilya ninyo. Bagong ano na to bagong buhay mo na to, bagong yugto na to ng life mo. Pero iba po sa inyo, mahahanap nyo din ulit, no? Or darating ulit. May darating ulit na pagkakataon para sa inyo, para sa goals po ninyo. Para sa opportunities. Or may mga opportunities na darating sa inyo. Check natin ano pa yung mensahe for you. We have family. Yun lang. Unahin mo muna talaga yung family mo. Sabi ko nga, kung kayo ay may asawa na, yung family po na binuo ninyo yung unahin ninyo. Harmony and support in your family relationships provide a solid foundation in your life. You feel safe and happy. Sila muna. Lalo na yung iba sa inyo, kung nung dalaga at binata naman kayo, is nakatulong naman po kayo sa pamilya ninyo, enough na muna po yun. Huwag nyo naman saluhin lahat. Kasi mahihirapan po talaga at maghihirap po kayo dito. Diba? Kailangan paramdam nyo din dun sa family na binuo ninyo na sila yung priority ninyo at kaya nyong ibigay sa kanila yung best. Diba? Star power. Step into the spotlight. Become an influencer of the company and earn fame, popularity. So, for some of you, ayan, kung kayo po ay nasa bahay lamang, diba? Hindi pa kayo makapag-work, baka yung social media ay para sa inyo. Yan po, pwede kayong mag-vlog, baka isa po yan sa magpaunlad sa inyo. Try nyo din, wala namang mawawala kasi you have the star potential. Sabi nga, you have that star power. Or, yun nga, dahil family naman ang sinasabi sa'yo dito na unahin mo, okay, so alagaan mo pong mabuti yung pamilya mo, iparamdam mo talaga sa kanila na sila talaga yung uunahin mo. So, ayan lang po. At magkakasundo kayo, yan, kung nag-aaway kayo dito ng asawa mo, magkakasundo kayo. Mas ma-appreciate ka niya. At mas ma-appreciate mo rin siya. Baka siya pa yung magsabi sa'yo na, sige, magpadala ka sa family mo, ganyan. Hindi pong ganun. So, yan lang po. Maraming salamat.
Ingat po kayo always and more blessings to come.